Hello mga boss, isang mapagpalang araw sa inyo. Sa video na to is sagutin ko lang muna ang katanungan ng ating isang subscriber na ang sabi niya, alin daw ang cylinder head gasket ang mas magandang gamitin, ang steel or ang carbon type na cylinder head gasket. At sa topic din na to mga boss ay pag-uusapan din natin ang mga klase ng cylinder head gasket na ginagamit ngayon sa kasalukuyan. At magbibigay na din ako ng tips kung papaano ang tamang paraan sa pagkabit ng cylinder head gasket. So, simulan na natin. Alright, ang sagot ko sa tanong mo boss ay para sa akin kung lumang modelo ang iyong makina ay mas mainam na carbon type ang gagamitin mo na cylinder head gasket. At saka kung bagong modelo naman ang iyong makina, ay mas maganda na steel type na cylinder gasket ang iyong gagamitin. At saka remind ko na rin sa iyo mga boss na once na mag-overhaul ka ng engine at pagtanggal mo sa iyong cylinder gasket na luma ay steel ang ginagamit, is steel na rin ang iyong ipapalit na cylinder head gasket para makaiwas ka ng anumang mga issue tungkol sa carbon at saka steel na cylinder gasket. At saka boss, may dagdag ko lang sa tanong mo na itong steel na cylinder gasket na sinasabi mo is nabilong ito sa MLS type or multi-layer steel type na cylinder head gasket. At saka ito namang carbon type na sinasabi mo ay bilong naman ito sa composite gasket. Kung paano ko ito nasabi mga boss is maaring lalawakan natin ang ating pagkakaintindi tungkol sa cylinder head gasket at sa mga klase nito. Mas mainam na sundan mo ang video na to para kahit papano ay ma-educate naman tayo ng konti tungkol sa topic natin ngayon sa cylinder head gasket. Klase ng mga cylinder head gasket is meron akong apat na ipapaliwanag sa inyo mga boss at unahin ko na ang composite type na cylinder head gasket. Ito yung sinasabi ng ating subscriber na carbon type na cylinder gasket. So dyan siya nabibilong. So dito din nabilong ang asbestos type at non-asbestos type na klase ng cylinder gasket. Kasama na dito ang carbon type at ang graphite type. So pagka sinabing composite na cylinder gasket ay automatic na carbon at saka graphite ang ginagamit mga boss. So yung sinasabi kong asbestos na materials na ginagamit din sa composite ay matagal nang itinigil dahil nga sa safety purposes at saka wala nang nagmanufacture nito ngayon. Mga early 1970s at 80s mga boss ay tumaas talaga ang demand ng composite na gasket kasi nga ito yung traditional na cylinder gasket na ginagamit. Magiging sa ngayon mga boss is ginagamit pa rin itong cylinder gasket na to pero may mga issue pa rin na madaling masira ang klase ng cylinder gasket na to at saka hindi nagtatagal sa mataas na pressure at mataas na temperatura sa katagalang operasyon ng ating engine. So sa pagdaan ng mga ilang taon mga boss is naging moderno na ang ating mga makina. Naging high-tech na ito at meron na itong mas malakas na power at mas malakas na compression ratio. At dagdag pa natin ang ating mga advanced chemical fuel na ginagamit pampalakas kaya di na talaga makayanan ng composite gasket na i-hold pa ang pressure sa mga modernong mga sasakyan. Itong composite gasket mga boss is binubuo ng graphite or carbon na materials. Meron itong hard metal core sa gitna ng ating cylinder gasket. At saka ang mga side to side ng ating cylinder gasket ay coated ng ating graphite or carbon materials. Kaya ng ating composite gasket na magsilyo ng hindi pantay na level ng cylinder head. Itong tinatawag na uneven surfaces. May mga gas-gas konti, may mga warpage ng konti. At saka yung mga rough na surfaces na yung sinasabi natin hindi na natin kailangan na ipa-resurface pa ang ating engine kasi nga wala naman itong warpage. So kayang silyuhan yan ng ating composite head gasket. So sa lahat ng cylinder head gasket mga boss, ito yung pinaka mas malambot sa lahat ng klase ng materials. Kaya nga kaya nitong magsilyo ng kahit meron pa itong mga rough na surface at saka uneven na surfaces ang ating mga cylinder head or ang ating mga block. So sa panahon na ito ngayon mga boss is meron pa namang nabibili nito sa tindahan at may mga manufacturer pa na gumagawa nito
Kasi nga hindi talaga mawala sa automotive industry ang paggamit ng composite na cylinder head gasket. So nag-evolve man ang ating mga modelo ng ating mga makina is nag-evolve na din ang composite head gasket. So sa paglipas ng panahon is nag-evolve man ang ating mga engine mga boss is nag-evolve na din ang klase ng cylinder head gasket na ginagamit. Meron na ngayong bagong labas na cylinder gasket sa new technology ng automotive industry na tinatawag tong MLS or itong multi-layer steel na cylinder head gasket. Ito po ay bago na labas na cylinder head gasket para sa mga modelo ng mga makina. Meron po itong napakataas na value na or level ng sealing characteristic para sa ating mga engine. So kung ang makina mo ay high performance engine at karoon ka ng mga senaryo na palaging nasasabugan ng cylinder head gasket, ay mas mainam na gumamit ka ng MLS or multi-layer steel na cylinder head gasket. Kasi nga kaya nitong mag-stand out sa high pressure, high temperature at higher compression ratio na mga klase ng mga engine. So careful lang tayo sa pagpalit ng ating mga cylinder head gasket mga boss. Kung MLS ang gagamitin mo ay siguradong smooth surface or itong tinatawag na mirror smooth surface ang ating surface finish ng ating mga cylinder head at saka ng ating block. So pag sinabing mirror smooth surface mga boss is ito yung napakakintab talaga at walang rough na surface o walang kahit anumang gasgas ang surface ng ating mga cylinder head. Multi-layer steel na cylinder gasket ay binubuo ng 2, 3 or 5 na klase ng layer ng mga metal. Pero ang standard po nito mga boss is 3 layer of steel lang talaga. Ang materials po na to ay maaaring spring type or carbon type. Ito po ay naka-emboss sa outer layer ng ating steel at sa gilid naman ng mga key point. Pag sinabing key point mga boss, ito yung mga gilid ng ating cylinder bore, gilid ng coolant at saka oil passage mga boss, ay naka-emboss ang steel ng cylinder gasket na to. So kaya naka-emboss ang outer layer ng ating cylinder gasket na to mga boss, is ito ay nagsisilbing spring characteristic ng ating cylinder head gasket sa pagsilyo ng mga leaking. So ibig sabihin ng spring characteristic mga boss na kahit nakaangat ng konti ang ating cylinder head ay kaya pa rin itong silyuhan kasi nga yun ang characteristic ng ating spring. Ang outside layer po nito ay treated ng manipis na rubber materials para sa mainam na pagsilyo. At ayon naman sa cosmetic gasket website, ang outside layer po nito ay embossed at coated ng beton sa both side. So pagka sinabing beton pala mga boss, is ito po ay isang fluoroelastomer na rubber based material na kayang mag-resist ng init na nasa 480 degrees Celsius. Ang gasket po na ito mga boss ay nakadesign sa demand ng sealing of environments, load condition, at surface finish. So kagaya ng sinabi ko kanina, kaya po nitong mag-tolerate ng mas mataas na compression ratio, mas mataas na power, mas mataas na pressure, at mas mataas na temperature. Kumpara sa composite gasket mga boss is mas matibay itong MLS type na klase ng gasket. So mas matigas lang talaga ito i-press at kailangan mo na naka-mirror smooth surface finish ang ating mga cylinder gasket once na ito ay naka-machining processes. Ang MLS na klase ng cylinder gasket mga boss ay bago po talaga dito sa automotive industry, kaya meron po talagang pagkakataon na ang iyong model na sasakyan ay wala pa pong nag-manufactured na MLS na klase ng cylinder head gasket. So hindi po ito available sa lahat ng modelo ng mga makina. So kagaya ng sinasabi ko kanina, kung MLS type na klase ng cylinder head gasket ang ginagamit ng iyong engine, ay mas mainam na MLS type na cylinder head gasket na rin ang ipapalit mo para maka-avoid ka sa anumang mga issue tungkol sa dalawang to, ang composite gasket at ang MLS gasket. Ito yung naglalaban sa industry ng cylinder head gasket sa automotive industry mga boss. Mas mainam din na mag-search ka mga boss o maghanap ka ng mga dokumento kung ano ba talaga ang cylinder head gasket na nararapat sa iyong mga engine. So ito naman ang katanungan natin mga boss, no? Alin ba ang mas mahal? MLS o composite? So mas mahal mga boss ay ang MLS kasi nga mahirap itong gawin, mas mahirap itong i-machine at saka mas matibay ito kaysa composite gasket mga boss, no? So kung naghanap ka ng mas mura is composite gasket. Mas mura ito na klase ng cylinder gasket mga boss. At hindi din naman ito magpapahuli ating composite gasket, ay ginagamit ito 21 years na mga boss at counting pa din ang paggamit nito hanggang sa kasalukuyan ngayon. So pangatlo sa ating listahan mga boss, ito yung tinatawag na copper cylinder head gasket. So may mga makina mga boss na gumagamit ng copper cylinder head gasket. Ito pong gasket na to ay binubuo ng solid copper materials.
So, once na sinasabing copper mga boss is malleable na klase ng materials to. So, madali itong i-press. Ito yung kasunod ng ating composite gasket sa lahat ng mga gasket na mas madaling i-press. Kaya din itong magsilyo mga boss ng mga high power at high compression ng mga engine at mataas din ang level ng sealing ability ng ating gasket na to. So, ang disadvantage lang nito mga boss is mas mahirap itong ikabit kasi nga kailangan pa natin gumamit nito ng machine mga boss na tinatawag na O-ring jig. So, pang-apat sa ating listahan mga boss is ito yung tinatawag na elastomeric cylinder head gasket. So, ito yung cylinder gasket mga boss na binubuo ng iisang metal core sa gitna tsaka elastomeric beads naman sa labas ng ating cylinder head gasket or sa both side nito mga boss. No? Elastomeric beads po ay tumutulong sa pagsilyo ng coolant at tsaka oil sa pagleaking ng ating mga engine. May tinatawag din na rolled steel firing ang sa gilid ng cylinder bore ng ating gasket na to. So may pagkakaiba ito sa MLS na klase ng cylinder gasket mga boss kasi nga iisa lang ang metal core na ginagamit ng elastomeric na klase ng cylinder gasket. So susunod na topic natin is ano ba ang mga dapat nating tandaan para maka-avoid sa problema once na nagkabit tayo ng ating cylinder gasket. So unang-una mga boss, kailangan na i-compare natin cylinder gasket sa luma na cylinder gasket or i-compare natin ito sa mga butas sa ating mga cylinder block at sa ating mga cylinder head kung sakto ba ang cylinder gasket na ating nabili. So pangalawa mga boss is mas mabuti na tingnan ang mga sign or mga markings ng ating cylinder gasket kung ano ba ang tamang posisyon sa pagkabit nito sa ating cylinder block. So kagaya ng sa scenario na to mga boss is meron itong up na markings or up na sign ang cylinder gasket na to. At saka isa pa mga boss is kung ano man ang mga nakasulat na markings sa cylinder gasket, katulad nito is meron tong 15 na klase ng sign kasi nga sa 6D15 ng cylinder gasket na to is mas mainam na naka top position or nasa ibabaw na posisyon ang markings mga boss no ng cylinder head gasket. Kasi nga mga boss iniiwasan nito na magkabaliktad sa posisyon ng ating cylinder gasket kasi nga baka matabunan ang oil galleries na naglulubricate sa rocker arm sa ating mga cylinder head. So may mga senaryo talaga at pagkakataon katulad ng mga nadaanan ko na trabaho mga boss nung nag-apprenticeship pa ako is nagkaroon talaga ng problema kasi nga nabaliktad ang cylinder gasket na aking naikabit. So dapat magiging aral din yun sa lahat ng mga mechanic ng mga baguhan na kailangan tingnan ang mga markings sa posisyon ng ating cylinder gasket bago ito ikabit. Kasi nga ang cylinder gasket mga boss, once na ikabit na ito at nahigpitan is hindi na ito maaaring ibalik pa. So kailangan ba talaga na maglagay ng oil at saka grasa? So nasa sayo yun mga boss no. So pagka composite nga cylinder gasket mga boss, lalo na yung graphite na materials is di mo na kailangan maglagay ng kahit anumang mga lubricant or mga sealant mga boss kasi nga nakakadagdag lang yun sa epekto na dudulas lang ang ating cylinder head at baka magkaroon pa ng problema sa pag-leaking ng ating mga cylinder head mga boss no. Dito sa scenario na to is naglalagay ako ng gasket cement. So ang gasket cement ay mabibili sa lahat ng mga automotive parts at sa mga hardware mga boss. So ito yung nilalagay ko kasi nga nakakatulong ito sa pag sealed at sa pag-press ng ating cylinder gasket. So hindi ka talaga papalyar nito kung gagamit ka ng gasket cement mga boss at hindi talaga magkakaroon ng leak ang iyong ginagawa na makina. So pang-apat mga boss is ilagay ang ating cylinder head ng dahan-dahan at saka nasa tamang posisyon. So bawal na magalaw pa ang ating cylinder gasket once na ilagay na natin ang ating cylinder head. At saka higpitan ng ating cylinder head gamit ang isang torque wrench at nasa tamang pattern at sequence na paghigpit. Nang sa gayon ay maiwasan ang mga leaking at anumang mga issue sa ating tinatrabaho na makina. So MLS na klase ng gasket mga boss is makabagong technology sa ating cylinder head gasket na industry. May mataas po talaga na sealing characteristic at sealing value ang klase na gasket na to kumpara sa composite gasket. Kaya po nitong magsilyo ng higher compression ratio, higher power, higher temperature at higher na pressure na klase ng mga engine. So ang disadvantage lang yung ng MLS gasket mga boss is mas mahirap itong ikat once na mag-modified ka ng iyong mga cylinder gasket.
At saka mas mahal ito kumpara sa composite gasket. At saka mga boss, kailangan mo talaga na gagasto sa machining process ng iyong cylinder head at saka block kung gagamit ka ng MLS. Kasi nga tulad ng sinabi ko kanina, is kailangan mo talaga na mirror smooth finish ang surface ng iyong cylinder head at saka cylinder block. So kung rough surface finish lang ang machining na process na ginagawa sa iyong cylinder head, is mainam na gumamit ka ng composite cylinder head gasket na klase ng mga gasket. Mas mahal ang MLS, mas mura ang composite gasket. So laging tandaan lang mga boss, no, na bawat isa or kahit anumang cylinder gasket na yung ginagamit sa iyong makina is meron itong kaakibat na magandang benepisyo para sa pagpapaganda ng performance ng ating mga makina. So composite or MLS man ang gagamitin mo is depende pa rin sa gumagawa ng iyong makina. So depende pa rin sa technician at mechanic mga boss kung nagagawa ba niya ng tamang procedure, ang tamang proseso sa pagkabit ng ating cylinder head. So yan muna para sa araw na to mga boss. Sa huli ng video na to ay magpapa-shoutout ako. At huwag kalimutan na i-share, i-like at i-comment at i-follow ang aking channel. So hopefully may natutunan kayo kahit kunting kalaman sa video natin ngayon mga boss. So God bless and mabuhay. Peace!